Good day to all of you. May gagawin po tayo ngayong Samsung A52 5G at ang problem ng phone na to ay nagkusang nag-auto restart daw po according sa customer habang nagpe-Facebook siya ay bigla na lang daw po siya nag-restart at hindi na nakapunta sa normal screen mode. Sinubukan na raw daw po ito i-factory reset at ipa-program ng customer pero ganun pa rin po ang nangyari, nag-auto restart pa rin po. So according sa aking mga na-experience sa mga ganitong Samsung A series, ay may mga common issue ng auto restart po talaga. Hindi dahil sira na yung battery, hindi dahil grounded, kundi tinatamaan po nito ang kanyang CPU problem. Halos karamihan po ng mga bagong model ng mga unit ngayon, kadalasan po tinatamaan na ang mga CPU. Hindi malaman-laman na dahilan, siguro dahil sa taas ng specs, dahil karamihan po ng mga latest model na phone ngayon ay talagang ang lalakas na po uminit dahil lahat ng cellphone ngayon, halos karamihan lahat ng cellphone ay puro pang gaming ang specs kaya ang lalakas na po nila uminit. Kaya kung overuse lagi, hindi pinapahinga ang phone, nagkakaroon ng malfunction ang kanyang CPU at yan na. Minsan nag-auto restart, yung iba dead boot, yung iba nawawala yung mga camera, hindi nagpa-function dahil po yan crack na or nag-malfunction ang mga bola ng CPU. So dito binabaklas ko na po itong Samsung na 'to para maumpisahan na po gawin. Then be careful nga po pala kayo sa pagbabaklas ng mga cellphone lalo na itong mga Samsung dahil masyadong marurupok ang mga mainboard nito na nabe-bend, kaya doble ingat sa mga gagawa nito at lalo na sa mga mag-uumpisa pa lang, triple-tripling ingat po ang gawin ninyo para hindi po ma-bend ang board dahil 'pag na-bend po 'yan, automatic 'wag niyo na po gawin dahil hindi na po 'yan mabubuhay. Then ang solution po sa bended na motherboard ay transplant po. Mahirap po makahanap ng pan-transplant na motherboard, kaya talagang ingat na ingat ako lagi kapag gumagawa ako ng mga cellphone. Kahit anong model po 'yan, talagang iniingatan kasi ang hirap kapag ganyan ang nangyayari sa mga bended na board. Lalo na ngayon ang mga makabagong unit ngayon ng mga cellphone ay talagang ang bibilis na talagang ma-bend ng mga motherboard. So ito na po ang CPU ng Samsung A52 na 'to. Yan po yung babaklasin natin, yang black na yan na malaki. Ang gagawin natin diyan, hindi naman po yan papalitan kundi yan ay ating ire-rebalse lang po. Ibig sabihin, kaya nasisira yan dahil nag-crack na po yung bola niyan sa loob, then kailangan na po yan i-rework ulit. So nga pala sa mga gagawa ng ganitong procedure, ingat din po kayo sa pagtanggal ng CPU chips nito kasi hindi rin naman po 'yun gano'n kadali at maselan talaga ang mga CPU. Kapag 'yan po ay nasobrahan sa init, na-overheat niyo po ng kaka-hot air, 'yan po ay possible na tuluyan ng maging palyado ang CPU at hindi na po 'yan magagawa. Then ang mga CPU po na ganito ay single chips lang naman po ito. Then doble ingat na lang kasi kapag nagpalya na 'yan, wala na pong pag-asa. Sayang ang effort po ninyo. Then of course, sa mga magtatanggal nito, ingatan din po ninyo ang mga pads ng motherboard na 'yan kasi kapag na-lifted po 'yan, mahirap po talaga maglagay ng linya niyan kasi ija-jumper niyo pa 'yan isa-isa kung anong mga lifted diyan. So, watch the full video para makita po ninyo kung paano natin nire-repair or inaayos ang ganitong issue ng auto restart. So, take note nga po pala mga ka-gadget site, hindi lahat ng auto restart ay CPU po. Dapat bago niyo po gawin, may proper troubleshoot po kayo para malaman po ninyo kung talaga nga bang CPU. According kasi sa aking experience, itong Samsung A52 na 'to, hindi lang po itong unang ginawa kundi maraming beses na ako gumawa ng Samsung A52 at kadalasan po, CPU ang tinatamaan. Pero meron din po ako na-encounter na auto restart pero power IC naman po yung sira. Then meron ding grounded kaya nag-o-auto restart. Pero itong phone na ginagawa natin ngayon, ito ay talagang CPU dahil na-check ko na po ito bago ko pa po ito, gawin. So, talagang nakita ko na talagang CPU ang may tama. So, dito nililinis ko na po ang CPU nito. Siyempre kailangan malinis talaga ang CPU bago niyo po i-rebalse para pantay lahat ang bola after niyo ng reballing din para hindi sumablay. Maganda kasi kung, dire-diretso yung gawa natin, malinis, then perfect yung pagkaka-reball para isahang gawa lang po, isahang lapat lang, hindi mabubugbog ang CPU, hindi ma-o-overheat ng kaka-hot air natin. So, mga ma'am and sir, sa mga gusto nga po pala magpagawa ng inyong cellphone, just PM lang po kayo sa aming Facebook page, doon lang po kasi kami nagre-reply. Then pasensya na po kung late ang aming mga reply dahil gabi lang po talaga kami nagkakaroon ng time para makapag-reply ng tuloy-tuloy. Ngunit kung may mga katanungan po kayo, mag-iwan lang po kayo ng message sa amin Facebook page. Then kapag nabasa po namin yan, automatic naman po kami ay magre-reply. Kung may katanungan kayo kung magkano yung magpagawa, ano yung sira,
ilang araw magagawa, kung pwede ba i-deliver. Tumatanggap po kami ng mga repair via delivery po sa mga malalayo sa mga province. Pwede niyo po ipadala sa via LBC or GNT. PM lang po kayo sa aming page para po mabigyan namin kayo ng exact location po namin kung saan niyo po ipapadala ang inyong mga items sa ipapa-repair. Then, of course, nagbibigay na rin po kami ng mga price doon. Basta related lang po sa sinasabi niyong problem. Then siyempre pagdating naman ng mga items ng cellphone na ipapa-repair niyo sa aming shop, yun pa ay dino-double check din namin bago namin, gawin. Kung meron kami nakikitang mga dati nang nagawa or palyado na mga piyesa, yan po ay agad ay pini-PM namin sa mga owner para malaman po ninyo ang kondisyon ng inyong cellphone. So follow niyo po nga pala kami sa aming Facebook page, YouTube channel, and TikTok account. Ang aming Facebook page po pala ay Gadget Site. Mag-iwan lang po kayo ng message doon para 'pag nabasa namin, kami po ay magre-reply agad po. So tapos na po natin magawa ang Samsung A52 5G na 'to, na-rebuild natin. So subukan natin ngayon assemble-in, then i-power on natin ito kung talagang mapi-fix natin ang auto restart after ng rebuilding. So nakikita po ninyo buhay pa rin ang phone at nag-power on pa rin siya at nakita niyo na po ang Samsung Galaxy logo. So dito kailangan tumuloy na po siya sa normal mode. So hintayin na lang po natin na makarating 'yan sa screen or menu para makita po ninyo na working condition after rebuild. So napapansin po niyo nakarating na siya sa normal mode. Yun nga lang ay na-reset na 'to ng dating gumawa dahil inakala nila na program kaya 'yan humihingi ng activation. Pero dito i-activate na rin po natin 'yan para dire-diretso na po na magamit 'yan ng customer at hindi na kailangan pang pahirapan. So diretso gawa na po 'yan agad. So ayan, nakikita po ninyo hindi na siya nag-auto restart at na-activate na po siya ng kusa. So yun lamang po mga ka-gadget site. So for today's video, Samsung A52 auto restart problem fixed successfully. See you sa aking next videos para lagi kayong updated sa aming tutorial ng pagre-repair. Thank you and good day!